Hindi alam ni Rino kung bakit pumayag siya sa kagustuhan ng kasintahan niyang si Lily na doon magbakasyon sa bukid kung saan nakatira ang dating kasambahay ng mga ito sa Maynila, si Beth. Ngunit ayon kay Lily, gusto lang di umano nito ang maranasan na tumira sa bukid kahit 2 linggo lang. Natawagan na rin naman ito si Beth at pumayag naman ng huli sa pakiusap ng anak ng dating amo. Sa edad na 19, malaya na si Lily na gawin ang mga bagay na gusto niya at maswerte ang nobyo niyang si Rino. Bukod sa maganda si Lily, ay pareho rin silang nagmula sa mayamang angkan. Pareho pa silang nag-aaral sa iisang eskwelahan at tiyak na sabay rin na magtatapos. Mahal ni Rino si Lily. Ganoon din siguro ito at nagawa nga nitong bumigay sa kanya kahit pabago pa lamang silang magkasintahan noon. Ngayon naman ay magdadalawang taon na sila. Marami na rin silang naharap na hamon ng buhay, ngunit nanatili sila sa piling ng isa't isa. Iyon nga lang, hindi maiwasan ni Rino na mapatingin sa ibang babae. Maganda si Lily, pero may mas maganda pa rin talaga dito. Iyon nga lang ay hanggang nakaw tingin na lang si Rino sa mga babaeng yun. Ang init na dulot ng ibang babae sa kanyang katawan ay ibinubuhos na lamang niya sa kasintahang si Lily. Nang araw na yon ay naglalakad sila papasok sa looban kung saan ang bahay ni Beth. Natawid sila sa ilog at marami silang nadaan ng bahay na gawa lamang sa kawayan. Halos lahat ng mga nakatira sa lugar na yon ay ganoon ang gamit sa kani-kanilang bahay. Wala namang nasasabi si Rino dahil baka sa mukha ni Lily na nagagalak na itong tumira sa lugar na yon. Isa pang tulay ang tinawiran nila at sa dulo ay sinundo sila ni Beth. Huling kita nila kay Beth ay noong araw na nagpaalam itong umalis na sa pamamasukan sa kanilang pamilya. Tanda pa ni Rino kung gaano nalungkot si Lily ng araw na yon. Naging malapit din kasi si Beth kay Lily. Nagyakapan ng dalawa habang si Rino naman ay pasimpleng binati si Beth. Pansin ni Rino na pawisan ng babae at simpleng bestidang sando lamang ang suot nito, kung saan kita ang malalim na gitla sa pagitan ng mga dibdib. Hindi alam ni Rino, pero bigla siyang napalunok. Inaya na sila ni Beth na magpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang simpleng bahay. Ang dingding ay gawa sa kawayan, ngunit ang sahig sa loob ay gawa naman sa semento. May 2 magkahiwalay na silid at isang maliit na kusina at kainan. Ganun lamang kasimple ang pamumuhay ni Beth. Binigyan sila nito ng merienda na banana kiw at inumin. Tamang-tama at pareho na rin silang nauuhaw at nagugutom ni Lily. Ilang sandali pa ay may dumating na isang lalaki. Walang ano-ano nitong hinapit si Beth at hinalikan sa labi. Ipinakilala ni Beth sa kanilang lalaki bilang kinakasama nito. Kapansin-pansin ang kakaibang titig ni Lily sa lalaking yun. Lalo pa at wala itong suot pang itaas at tagaktakang pawis sa matipuno nitong dibdib. Sa madaling salita, may itsura din naman ng lalaki at hindi man lang nahihiya sa harap nila. Nahalikan ng mainit si Beth. Mukhang game na game pa ang dalawa kaya naman napuna iyon ni Lily. Ang sweet nyo namang dalawa. May halong inggit sa boses nito habang sinasabi yon. Palibhasa, ni hindi nila kayang makipaghalikan sa mataong lugar. Naku, pasensya ka na Ma'am Lily. Ganito lang talaga kami ni Gabo at masyado naming mahal ang isa't isa. Saka, wala namang masama dahil tayo-tayo lang din naman ang nandito. Sagot ni Beth kay Lily na parang natural lamang ang lahat. Siya, sige ma'am. Dalhin nyo na sa silid ang mga gamit nyo nang makakain na tayo ng tanghalian. Nauna nang pumasok sa isang silid si Beth, kaya naman sumunod si Lily. Mayroong isang higaan na maayos naman, kaya alam ni Rino na kahit papaano ay magiging komportable sila. Inilapag niya ang kanilang gamit sa isang sulok, saka sinipat ang loob ng silid na iyon. Para sa kanilang mga mayayaman ay hindi safe yon. At pakiramdam niya, ang dingding na kawayan ay madali lamang na mabuksan ng sinuman. Ngunit wala naman sigurong masamang mangyayari sa kanila sa lugar na yun.
Nagkwentuhan pa nga si Lily at Beth. Tahimik naman sa isang sulok si Rino at nagpatuloy na lamang sa pagkain. Mukhang maging sa pagkain ay sweet na sweet si Beth at si Gabo at kapansin-pansin ang lagkit ng titig sa isa't isa na para bang bago lang silang nagsasama. Napag-alaman nila Lily na malawak pala ang gulayan ni Gibo at Beth. Ayon kay Beth ay naglalako raw ng gulay sa umaga si Gabo at iyon daw ang ikinabubuhay nila. Narinig naman ni Rino na kinumbinsi pa ni Lily si Beth na bumalik na lang sa pamamasukan. Ngunit buo na talaga ang desisyon ni Beth na doon manirahan. Ayon dito ay payapa raw kasi ang buhay doon. Doon naman napansin ni Rino ang pananamlay ng kasintahang si Lily. Hindi niya alam kung bakit bigla ay naging malungkot ang babae. Marami pa silang napagkwentuhan bago tuluyang natapos ang araw na yon. Hindi makatulog si Rino kinagabihan. Gabi na at pawisan silang pareho ni Lily. Pabiling-biling lamang sa higaan. Ramdam nilang napakainit at wala man lang electric fan doon. Wala na silang saplot at lahat. Ngunit hindi pa rin talaga mawala-wala ang labis na init na kanilang nararamdaman. Hanggang sa hindi sinasadya ay may narinig silang ungos mula sa kabilang silid. Bumangon si Lily at nakinig sa nakapagitang dingding. Sumunod naman si Rino at rinig na rinig nilang dalawa ang ingay na nagmumula sa kabilang silid. Walang iba kundi ang magkasintahang sina Beth at Gibo. May ginagawang milagro ang mga ito at rinig nila mula sa kinaroroonan ng bawat pagsalubong ng katawan ng dalawa. Talagang matindi ang nagaganap sa pagitan ng mga ito at mauulinigan naman sa boses ni Beth na talagang enjoy na enjoy siya sa mga oras na yon. Mukhang nahawa na sa init at nadagdagan pa ang nararamdaman nilang pareho ng kasintahang si Lily. Kaya naman napalingon ito sa kanya at mabilis na naglapat ang kanilang mga labi. Pinagsaluhan nilang dalawa ang isang mainit na halik at dahil kapwa na rin naman sila walang saplot, ay malaya nang nakakapaglakbay ang mga kamay ni Rino sa kasintahan. Sinabayan nila ang ginagawa ng dalawa sa kabilang silid. Hindi lubos maisip ni Rino na mas mag-e-enjoy pala siya habang dinig niya ang malakas at malambing na boses ni Beth. Binuhat na ni Rino si Lily at dinala sa kanilang higaan. Doon ay walang ano-ano niya itong sinugaban at nagmistula siyang gutom na leyon ng mga oras na yon. Buong puso namang tinanggap ni Lily ang kanyang bawat paggalaw at kapwa rin naman silang naliligayahan. Hanggang sa hindi na rin mapigil ni Lily ang makalikha ng ingay, gawa ng ligayang kanilang pinagsasaluhan. Hindi na nila inalintana kung maririnig man sila sa kabilang silid. Basta ang alam nilang dalawa ay kapwa sila naliligayahan ng gabing yun. At ganoon din naman sina Beth at Gibo sa kabilang silid na tila yata mas naging wild pa dahil na rin sa palakas ng palakas ang mga ingay na naririnig nila. Pinanggigilan ng husto ni Rino ang kasintahang si Lily. Kahit pa hindi niya na yata mabilang kung ilang beses niya nang nagawa sa babae ang bagay na yun. Hanggang sa sabay na tumahimik ang magkabilang silid. Tanda na kanila nang nakamit ang ninanais na ligaya. Para na silang naliligo sa sarili nilang mga pawis. Ngunit kaagad na silang nakatulog dala na rin ng pagod. Kinabukasan habang kumakain ay napapangiti na lamang sila sa isa't isa. Marahil ay narinig nga sila ni Beth at Gibo sa ginawa nila kagabi. Kaya ganun na lamang umiti ang mga ito sa kanila. Well, hindi lang naman sila ang gumawa ng milagro kagabi at ang mga ito rin naman ay hindi na nahiyang mag-ingay ng malakas. Napasarap ang kain nila ng umagang yun at pagkatapos ay nagpasya silang pumunta sa taniman ng gulay. Mukhang maging sa pagtatanim ay naroon pa rin ang sweetness ng dalawa habang sila ni Lily nakatingin lamang sa paligid. Maraming ang mga pananim, iba't ibang klase ng gulay at marami na ring bunga. Malalaki ang kalabasa at iyon ang pinitas nila ni Gabo. Si Beth at Lily naman ay nanguha ng kamoting kahoy at dinig niyang magluluto nga raw ng suman si Beth. Alam naman ni Rino na hindi sanay si Lily sa ganoong gawain. Ngunit kita niya mula sa malayo na nag-e-enjoy rin naman ang kanyang kasintahan.
Pasado 10:00 na ng umaga nang magpasya silang bumalik sa bahay. Nilalagkit na sila pareho. Ngunit naunang pumasok sa nakabukod na banyo sina Beth at Gibo. Nang hindi sinasadyang lumabas si Rino at muli ay nakarinig siya ng mga ungol sa kabilang banyo. Inatake ng init ang katawan ni Rino. Kaya naman pasimple siyang lumihis sa likod at saktong mayroong butas sa dingding na gawa rin sa kawayan. Mula sa kanyang pwesto ay kitang-kita niya ang ginagawa ng dalawa. Malaya niyang nasisilayan ang malalaking umbok na yon sa hinaharap ni Beth na siyang dahilan ng paglunok niya. Sa likuran ng babae ay walang hinto na gumagalaw ang kasintahan nitong si Gibo na noon ay baka sa mukha ang labis na saya. Kitang-kita ni Rino ang pagkagat ng labi ng babae habang umaalog ang katawan nito sa lakas ng bawat galaw ng kasintahan sa likuran nito. Hindi tuloy mapigil ni Rino ang mapahawak sa ibabang bahagi ng kanyang katawan na noon ay buhay na rin. Mas lalo pang nag-init ang kanyang katawan nang mas masilayan niya ang magandang katawan ni Beth. Ngunit bago pa man tuluyang lumuwa ang kanyang mga mata, ay narinig niya na ang pagtawag ng kanyang kasintahan. Mabilis niyang inayos ang sarili. Ilang sandali pa ay sabay nang lumabas sa banyo sina Gibo at Beth. Doon ay alam ni Rino na katatapos lamang nito sa ginagawa nila. Sabay talaga kayong maligo, no? Puna ni Lily sa mga ito. Oo naman, masaya kayong maligo ng sabay. Makahulog ang sagot ni Beth kay Lily. Kung gusto mo, love, sabay na rin tayong maligo. Alok ni Rino. Hindi na nakapagpigil pa si Rino na sunggaban ng kasintahan na si Lily. Sa kanyang nakita lamang kanina ay talagang nag-init ng husto ang kanyang buong sistema. Halos hindi na siya makapaghintay, kaya sinimulan niya ng tanggalin na isa-isa ang suot na damit ni Lily. Hindi naman ito tumutol at batid ni Rino na mahilig din ang kanyang kasintahan sa ganoon. Bumaba ang kanyang mga halik. Napahawak naman si Lily sa kanyang buhok at di namang bawat dampi ng kanyang mga labi sa katawan nito. Pigil na pigil ni Lily ang makalikha ng ingay at baka may ibang tao pang makarinig sa kanila. Hanggang sa ilang sandali pa ay napadpad ang labi ni Rino sa ibabang parte ng katawan niya na siyang dahilan kung bakit napaliyat ito. Mukhang nasisiyahan ito sa kanyang ginagawa. Kaya naman mas pinag-igipan ni Rino. Nalasahan niya ang natural na lasa ng bagay na yun na siyang dahilan kung bakit mas tumindi ang kanyang kagustuhan na pagsawaan pa iyon. Hindi nagtagal ay tumayo siya at iginaya si Lily sa kanyang ibaba. Kaagad namang ginawa ni Lily ang kanyang nais na siyang dahilan ng pag-awang ng mga labi ng binata. Ramdam na ramdam niya ang init ng mga oras na yun. Kaya naman halos isubsob niya ng mukha ng kasintahan sa parte niyang yun. Hindi naman siya binigo ni Lily sapagkat napakagaling nito pagdating sa ganoong gawain. Halos mabaliw tuloy si Rino ng mga oras na yun at hindi na malaman kung saan ibabaling ang kanyang paningin. Tuluyan na nga siyang nawala ng kontrol, kaya naman hinila niya na si Lily pagtayo. Sabay no na iiginaya niya ito patalikod sa kanya at saka sinimulan na ang talagang kanina pa niyang kinagagalak ang kaganapan. Hindi nga nagtagal at nag-isa ang katawan nila. Sabay na umawang ang kanilang mga labi sapagkat sabay rin nilang naramdaman ang init ng bawat isa. Hindi na nag-antay pa ng ilang sandali si Rino at sinimulan niya na ang paggalaw. Nung unay dahan-dahan lamang at kapwa nila nilalasap ng kasintahan ng kasiyahang dulot ng isa't isa. Napapakagat labi si Rino sa dulot na ligaya ni Lily. Walang katumbas yun na talaga namang wala na siyang masabi. Nakakalikha ng ingay ang pabilis niyang galaw. Hingal na hingal naman si Lily na panaka-naka ay napapahawak sa kanyang dibdib. Alam niyang nasisiyahan din ito sa kanilang ginagawa, kaya naman wala nang dahilan para patagalin pa nila. Inubos ng lahat ni Rino ang kanyang lakas hanggang sa maramdaman niya ang nalalapit na pagdating niya sa sukdulan. Napakagat-labi siya at talaga namang ninamnamang walang katulad na kaligayahan.
Ilang sandali pa ay sabay nila iyong narating ni Lily. Kapwa na lamang sila napangiti sa isa't isa. Itinuloy na nga nila ang kanilang paliligo at parang walang nangyari na lumabas sa loob ng banyo. Wala namang halos nangyari sa araw na yon. Hanggang sa kinagabihan ay bigla na lamang sumama ang pakiramdam ni Gabo. Nagpaalam itong maagang magpapahinga dahil di umano sa sakit ng ulo at katawan. Inalalayan pa nga ito ni Beth na pumasok sa kanilang kwarto. Pinagsabihan din ito ni Beth na dahil yata ito sa pagbabasa ng ulan kaya nagkatrangkaso. Natawa na lamang si Gabo at naiwan naman sa hapagkainan si Lily at Rino. Napabaling ang tingin ni Rino sa gawin ni Lily na noon ay tila malungkot na nakatunghay kay Beth. Isinawalang bahala na lamang ni Rino ang kalungkutan sa mukha ng kanyang kasintahan at patuloy na kumain. Pagkatapos sa hapag ay kasalukuyang nasa silid na si Rino at Lily. Balak na sanang magpahinga, ngunit inabalan ni Rino ang kasintahan sapagkat ng mga oras na yon ay muli na namang nag-init ang kanyang katawan. Tila ba gusto niya ulit na mailabas ang init sa pamamagitan ni Lily. Ngunit ganun na lamang ang pagkadismaya ni Rino nang talikuran siya ni Lily. Tila sinusumpong na naman yata ito. Kapag ganon ay kinabukasan na siya nito kikibuin at alam niya na yon sapagkat madalas ay iyon ang nangyayari. Kaya naman pagalit na lumabas si Rino sa silid. Magpapahangin na lamang siya sa labas. Nagsindi siya ng sigarilyo at tumungo sa likod ng bahay. Hindi niya inaasahan na madadatnan niyo roon si Beth. Mukhang malalim ang iniisip ng babae. Ngunit hindi iyon ang nakatawag ng pansin kay Rino, kundi ang suot nitong manipis na pantulog na umabot lang yata sa ibabaw ng tuhod nito. Bakas ang malalaking hinaharap ng babae nang lingunin siya nito. Napalunok si Rino nang mapansin siya ng babae na nakatitig sa alindog nito. Hindi kaagad siya nakapagsalita at talaga namang nahipnotismo sa kagandahang taglay ng babae. Hindi inasahan ni Rino ang sunod na ginawa ni Beth. Lumapit lang naman ito sa kanya at pasimple siyang hinaplos sa dibdib na siyang dahilan kung bakit mas lalong nasilaban ng kanina pa niyang nagiinit na katawan. Hindi na nga nakapagpigil pa ang binata at agad na sinunggaban ng halikang dalaga. Ibang-iba sa pakiramdam ni Rino ang paghalik niya na yon sa mga labi ni Beth. Malugod namang tinutugon niyon ng babae na para bang nasisiguro nito na walang makakahuli sa kanila. Isinawalang bahala na lamang lahat ni Rino at itinuon ang kanyang atensyon sa ginagawa nilang paghahalikan ni Beth. Wala na siyang pakialam na mahuli man sila. Basta ang mahalaga, ang kakaibang pakiramdam na lumukob sa kanya. Gigil na gigil si Rino sa babae ng mga oras na yon. Gustong gusto niya itong durugin sa pamamagitan lamang ng paghaplos sa magandang hubog ng katawan nito. Hindi nagtagal ay isinampa niya ito sa isang lumang papag sa likod ng bahay. Gigil na gigil siyang mabilis na ibinaba ang damit ng babae. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at kaagad niyang sinunggaban ang ibabang parte na yon ng babae. Tuluyan ang lumantad sa harapan niya ang bagay na yon at kitang-kita naman niya ang pag-awang ng mga labi ni Beth dahil sa kanyang ginawa at napakapit na nga ito sa papag na siyang kinahihigaan nito. Malalim na ang gabi at batid nilang tulog na ang kanika nilang nobyo at nobya. Malaya nilang magagawa ang mga bagay na nais nila. Hindi nagtagal ay si Rino naman ang nagtanggal ng kanyang saplot at walang ano-ano na dumulog sa malulusog na bagay na iyon sa harap ng babae. Nagpakabusog doon si Rino habang ang mga kamay naman ni Beth ay malayang humahaplos sa kanyang katawan pababa sa ibabang bahagi na iyon. Kaagad na mas naramdaman ni Rino ang init ng tagpong yun, kaya naman hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Kaagad niyang sinimula ng totoong bagay na dapat maganap at ramdam naman niya ang labis na kagustuhan ng babae. Sinimulan na nga nila ang tunay na laban. Nagawa nang ang pumwesto ni Rino sa itaas ng babae. Dahan-dahan niyang pinag-isa ang kanilang katawan at sa pamamagitan niyon ay naramdaman niya ang init ng babae. Kapwa-awang ang kanilang mga labi ng mga oras na yon hanggang sa tuluyang mag-isa ang kanilang mga katawan. Hindi inaasahan ni Rino na ganun pala ang pakiramdam na maangking si Beth.
Ni sa hinagap niya ay hindi niya lubos maisip na magagawang gawin ang bagay na yon. Kay sarap lang isipin na habang ginagawa nila ang kababalaghan na yon, ay mahimbing na natutulog sa loob ng bahay ang kanilang mga kapareha. Alam ni Rino na matindi ang ginagawang pagpipigil ni Beth na makalikha ng ingay. Maging siya ay halos walang pagsidlan nung nararamdaman niyang kaligayahan. Nagsimula nang tumagaktak ang kanyang pawis sapagkat sinimulan niya na ang marahang paggalaw. Hindi nila inalintana ang mahinang paggalaw ng papag at nakakalikha iyon ng munting ingay. Panaka-naka ay napapakagat labi si Rino sapagkat halos hindi niya maipaliwanag ang labis na ligayang kanyang tinatamasa. Gusto niyang ipagsigawan ng sobrang ligayang nadarama, ngunit hindi maaari at tiyak na maririnig sila ng dalawa sa loob ng bahay. Bilisan mo na at baka hanapin na tayo sa loob. Paanas na utos sa kanya ni Beth na siya namang sinunod ng huli. Talaga namang sulit na sulit ang pang-aaway sa kanya ni Lily. At kung hindi lamang siya nito inignore, ay tiyak na hindi niya makakamtan ng ganong klaseng kaligayahan. Samantala sa loob ng bahay ni Beth ay may nagaganap din na hindi kapanipaniwalang pangyayari. Si Gabo na sa pagkakaalam ni Beth ay may sakit, naroon sa silid ni Lily at katulad ng ginagawa ng dalawa sa labas ay nagpapakasasa rin sa labis na kaligayahan. Habang gumagawa pala ng milagro ang dalawa sa labas, ay ganun din ang ginagawa ng dalawa sa loob. Iyon nga lang ay mas romantikong tignan si Gabo at Lily sapagkat nasa ibabaw sila ng higaan at banayad na sumasabay sa ritmo ng kanilang mga katawan. Talagang ng mga oras na yun ay parang nawawala na rin sa katinuan si Lily. Sarap na sarap siya sa ginagawa ni Gabo sa kanya. Alam niyang hindi pa babalik doon si Rino, kaya alam niyang walang makakahuli sa kanila. Sinabi na rin ni Gabo na nasa labas rin ng bahay si Beth. Hindi nagtagal ay nakamtan na nga ni Gabo at Lily ang ligaya. Ligaya na hindi nila inaasahan na mararanasan nila sa bawat isa. Talagang sold na sold silang dalawa. At kapwa pawisan nang sabay nilang marating ang dulo. Pagod man at lupaypay, kinailangan ni Gabo na umalis sa ibabaw ni Lily at magbihis. Baka maya-maya lang ay pumasok na sa loob si Beth o di kaya ay si Rino. Isang halik ang iniwan ni Gabo kay Lily bago niya tuluyang nilisan ang silid na yon. Wala pa rin naman sa kanilang kwarto si Beth. Ngunit napaisip si Gabo, kung gayong wala pa si Beth at wala pa si Rino, naisip ni Gabo na baka may kung ano ring ginagawa sa labas ang dalawa. Kaya naman dali-daling tumungo sa labas si Gabo, ngunit wala siyang nakita. Nilibot niya ang bahay at tumungo sa likod at doon ay nadatnan niya si Rino at Beth na nagkukwentuhan. Siya lang naman pala itong masamang mag-isip, gayong silang dalawa ni Lily ang may ginawang hindi maganda. Kaagad naman siyang tinanong ni Beth kung bakit siya naroon. Sinabi na lamang ni Gabo na hindi siya makatulog na hindi katabi si Beth. Pagkatapos ng mga nangyari, ay halos hindi makalimutan ni Rino ang halimuyak ni Beth. Kahit katabi pa niya ang kasintahang si Lily, talaga namang inaalala niya ang mga naganap sa pagitan nila ng dalaga. Gusto niyang matawa, sapagkat wala man lang kaalam-alam ang kasintahan at ganun din si Gabo. Kinabukasan ay naging maganda rin ang mood ni Lily. Naging malambing na ulit ito sa kanya. Nang mga oras na yon ay may pinuntahan si Gabo at naiwan lamang sila sa bahay kasama si Beth. Ilang sandali pa ay nagpaalam si Rino kay Lily. Maglilibot-libot lang daw muna ito sa hindi malayong ilog. Ngunit eksaktong pagdaan niya sa banyo ay narinig niya ang lagaslas ng tubig. Iyak niyang nasa loob si Beth. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at kaagad na pumasok sa banyo. Naroon nga si Beth at kasalukuyang naliligo. Walang anumang saplot at basa na ang buhok. Kaagad na napalunok si Rino. Inila siya ni Beth at isinara ang pinto. Alam nilang pareho na hindi papasok si Lily sa banyo dahil nga sa katatapos lang din itong maligo. Kaya naman kaagad na sinunggaban ni Rino ang naghihintay ng mga labi ni Beth. Naramdaman ni Rino ang init na dulot niyon. Kaya naman naglakbay na ang kanyang kamay sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Beth. Gigil na siya ng mga oras na yun at talagang nawawalan na nga ng kontrol.
Napalunok siya nang bumaba pa ang kanyang mukha sa maalindog na katawan ni Beth at nagtagal iyon. Sa ibabang parte ng babae, ramdam niya ang sakit ng pagsabunot sa kanya ni Beth, ngunit mas lalo pa niyang ginalingan. Alam niyang para nang mababaliw ang dalaga sa hatid niyang ligaya. Halos isubsob nga siya nito sa bahaging yon dahil na rin sa labis na panggigigil. Ilang sandali pa ay pinakawalan niya ang parting yon at dali-daling tinanggal ang kanyang mga saplot. Halos manginig na ang kanyang katawan sa labis na galak ng mga oras na yon. Ngunit bago pa man mag-isa ang katawan nila, ay bigla na lamang pumasok sa loob ng banyo si Gabo at kasunod nito si Lily. Naiwan sa ere ang sanay gagawin ng dalawa at napalitan ng takot ang kanilang itsura. Napalunok silang pareho. Ngunit bakit wala man lang silang nakikitang galit sa mukha ng kani-kanilang mga kasintahan? At doon mismo sa kanilang harapan, kitang-kita ni Rino ang pagyapos ni Gabo sa kanyang nobyang si Lily. Naghalikan ng dalawa sa harapan nila ni Beth na siyang ikinagulat nila ng babae. Natuod silang pareho hanggang sa nagsalita si Gabo. Ano pang hinihintay nyo? Gawin nyo na rin ang gusto nyo. Dahil sa narinig ay tila nag-ibang ngiti sa mga labi ni Beth. Para bang masyado itong nagagalak na hindi lamang sila ang gumagawa ng milagro sa loob ng banyo. Bagkus ay nagkasalitan pa sila ni Gabo. Inayaan na lamang ni Rino ang kasintahang si Lily at mukhang gusto rin naman ito ang mga nangyayari. Itinoon na lamang niya ang kanyang atensyon sa ginagawang paghalik kay Beth at hindi nagtagal ay nag-isa na nga sila. Mukhang hindi na rin balak pang patagalin ng dalawa ang mga nagaganap at katulad nila ay nilakbay na rin ng mga ito ang masalimuot na daan patungo sa walang katulad na ligaya. Wala na silang pakialam kung pareho man silang nakakalikha ng ingay ng mga oras na yon. Wala rin namang ibang makakarinig sa kanilang lahat, lalo pat ang mga ingay nila ay nakakadagdag lamang ng init ng kanilang katawan. Hindi nagtagal at nagpa siya ang dalawang babae na magpalit na ulit sila ng kapareha. Hinila na ni Gabo mula kay Rino si Beth at ganun na lamang ang panghihinayang ni Rino. Ganun pa man ay pinagtiyagaan na lamang niya ang kasintahang si Lily. Hindi sila magkamayaw sa ingay na kanilang naririnig sa isa't isa. Talagang patindi ng patindi ang ligaya ng mga oras na yon. Wala silang mapaglagyan ng sobrang kaligayahan at ramdam na ramdam ni Rino ang panggigigil sa kanyang kasintahan. Ni sa hinagap niya ay hindi niya lubos maisip na mangyayari ang ganong kaganapan. Iyon ang unang beses na maranasan ni Rino ang ganoong pangyayari. Iyon ang unang beses na makikita niyang inaangkin ng ibang lalaki ang kanyang kasintahan. At hindi niya inasahan na imbis na makaramdam siya ng selos, ay ganoon pa ang nararamdaman niyang pagkagusto sa ganoong pangyayari. Talagang kakaiba sa pakiramdam, walang katulad at nakakadagdag sa excitement niya bilang isang lalaki. At ganon din yata si Lily, sapagkat nag-e-enjoy rin naman ito sa mga kamay ni Gabo. Hindi niya batid kung magtatagal pa silang apat sa loob ng banyong yon. Ngunit isa lang ang alam ni Rino, kailangan niyang sulitin ang lahat ng mga nagaganap sapagkat minsan lamang yun mangyari. Kung tutuusin na maswerte na siya at naranasan niya ang ganong pangyayari. Hindi nga nagtagal ay mas lumakas pa ang kanilang mga ingay. At batid ni Rino na malapit na rin ng mga itong makamta ng kalangitan katulad niya. Sa mga oras na yon ay sibet na ang kanyang kayakap. Hawak niya ito mula sa likod habang walang humpay siyang gumagalaw sa likuran nito. Wala na siyang pakialam sa dalawa hanggang sa tuluyan na nga siyang sumabog. Sabay nilang nakamta ng walang hanggang kaligayahan at iisang ngiti lamang ang iginawad sa isa't isa. Matapos ang pinagsaluhan nilang init at isa-isa na nga rin silang lumabas ng banyo na para bang walang naganap. Iyon na pala ang simula ng kanilang salitan.